Kaya magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang Makapinas at please tulungan niyo po ako na magkaroon ng subscriber ang ating channel na ito. I-like at i-subscribe lang at mag-komento na rin kayo rito dahil mapapanood natin itong pagsakit ng o sinaktan ni Pulong Duterte, ang isang lalaki na ito na hindi natin alam kung may-ari ba ito o nagtatrabaho din, no? Dito sa isang bar yata ito, no? At may mga tao rin dito sa loob ng bar na ito pero hindi natin alam talaga kung bakit sinaktan ito ni Pulong Duterte, no? Amakin mo kung wala ang mga video, no? Kung wala ang mga CCTV, no? Kamera. Ano kaya ang mangyayari dito sa lalaking ito, no? 'Di ba? Yan ba ang inyong mga pinagmamalaki, mga DDS, na itong mga anak ni Digong ni Duterte ay ganito, no? Grabe manakit sa mga tao, no? Buti na lang may mga kamera na nakapaikot dito sa loob ng bar at kitang-kita ang kanyang pagsakit, no, o sinaktan itong lalaking ito. Yan, panoorin natin. Meron kasing may nagkukwento rito. Yan. Please po, i-like nyo na at i-subscribe. Ito na. Mga kabunyog, itong lumabas na video ni Pulong Duterte na kung saan nanakit at nangbuli po siya ng isang tao sa isang bar sa Davao City. Ayon po sa captions ng video, ito raw po ay isang bugaw. At hindi raw po nagkasundo sa bayad itong si Pulong at itong bugaw sa isang pickup girl na nais nitong si Pulong Duterte na ilabas. Bugaw pala ito. Yan po ang naging captions doon po sa video. Pero hindi po kami sigurado kung ito ba talaga ang totoong nangyari, mga kabunyog. Pero ang bottom line po dito sa video, nagpapakita lang kung gaano talaga ka-violente itong mga Duterte. Halimbawa nito ito nga si Pulong Duterte, na kung saan nakuhanan ng CCTV video na may sinasaktan na tao. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong video. Ako padulong, sigurado. Yan naman ako ng party list na babae niya. Nagtuusag ako kabalo. Sige. Gusto ka day mag-hearing tas Congress, ana ako ang ginaid. Isulti pa ninyo gipulsan 51 billion. Pangita ng Bangko Tres Pilipinas mo release, ana. Nag-ano siya, no? Nag-aamba 51 billion. Kadungog mo itong iro nga akong gidimanda. Ato karon padayon man mong kaso. Di na bisulti ang pangalan, di mo sikat siya. Karon nagputak na pod. Nisulti na kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Pagpila nga balay akong buhaton tag isa gatos. Grabe, oh. Hinihidbat niya, no? Headbutt, oh. Kani mga kauban akong congressman. Mga loko. Sorry, Congressman Beans. Kitang-kita nyo ba yung headbutt niya? Na ganyan niya ulo niya, no? Talagang grabe. Grabe itong mga Duterte, no? Yan, gustong-gusto nyo ito, no? Paano na lang pag naging presidente itong kapatid nila na si Sara? Yan. Yan ang mga katanungan dito. Kasi, oh, tingnan mo, sinasaktan itong lalaki, oh. Talagang, ano sila, matatapang sila. Tsaka mahilig sila manakit, no? Parang yung ina-under nila yung mga tao. Gusto nilang pangahawakan. Ito ba yung gusto nyo mangyari na maging presidente itong mga Duterte? Yung mga ano, no? Yung mga kababayan natin na gustong-gusto itong mga Duterte. Itong mangyayari sa inyo, no? Kahit gaano nyo pa kamahal ang mga Duterte, kung kayo at ang pamilya nyo na ang masaktan dito sa mga Duterteng ito, talagang kamumuhian nyo. Magagalit talaga kayo. Paano kung kapatid nyo ito, itong lalaki na ito, o kamag-anak nyo, tapos ginanyan? Ikaw, gustong-gusto mo si Duterte, pero yung kamag-anak mo ginanyan, hindi ka ba magagalit? Diba? Kaya magising na kayo sa katotohanan, mga Duterte, mga DDS, no? Maka Duterte kayo, pero tignan nyo yung ginagawa ni Pulong, oh. Grabe. Beans, Congressman Ungab. Ade mo rin, Congressman Alvarez. Kala mo mabait siya, no? Pero Awa man grabe din sila pala. na hadlok. Ambos, Congressman Beans. Mamanta na hadlok, no? Tatapang sila. Basti kaniya. Nisulti. Kung masugatan kaniya, speaker, tamparuson kaniya. Ito po yung salita na yan, ito yung sa mga stage na nagsasalita sila, no? Nagpapaliwanag sila doon. Kokos nila yan, no, sa eleksyon. Pero itong pinapalabas dito, walang sound dyan, no? Walang sound dyan. Nilapat lang yung salita dito sa palabas na ito, no? Pinapakita lang dito na ganito pala ang nangyari. Nung alam ko February ito, no, ngayon pa lang talaga kumalat. No, ngayon pa lang talaga kumalat. Ibig sabihin, kung walang mga videong ito na nagpapakita na ganito pa lang nangyayari, talagang walang ano, no? Walang ebidensya. Walang ebidensya na makikita natin. Yan mo, mga DDS dyan, tignan nyo ito. No? Napakaganda ng mga ugali na pinapakita ng mga Duterte sa mga Pilipino. Grabe, na-under talaga nila. Ina-under nila ang mga Pilipino. No? Grabe yung ano, talagang hini-headbutt, no? Tapos inaambahan niyang anuhin ng hawak-hawak niya na bagay, no? Grabe. Idol nyo. Tingnan nyo, idol nyo. Pagkanawalan ko, ti.
Kay pagtindog balik ako'y sumpag anong na. Mga idol yan. Tingnan nyo. Oh, yan eh. Pasaylo ako ninyo ha, nag-wild na po ko. Asa may mga tao. Oh, yan may dala. May hawak siya. Alam niyo kung ano hawak niyan. Ha? Namanit ako kay TV diya. Alam niyo kung ano hawak niyan, yung matalim na panghiwa, di ba? Paano kung nakatutok? Buti na lang yung hawakan lang, no? Yung tinutusok-tusok niya. Kasi may mga tao hindi niya magagawa. May mga tao. Pero kung sila lang diyan, pati mga bodyguard niya, baka kung ano na nangyari dito sa lalaking ito. Hindi pala ito may-ari, ano? Ang pagkasabi dito bugaw at merong kadahilanan dito sa babae, no? Hindi sila yata nagkaanuhan sa bayad, no? Hindi pa natin alam kung anong buong istorya nito. Kaya dapat sana malaman ito at maimbestigahan ito ng Kongreso o Senado man, kasi congressman siya, di sana Kongreso, no? At saka mapawalan ng ng posisyon, no? Tanggalan ng posisyon kasi tingnan niyo yung mga ginagawa nila sa mga mamamayan, no? Napakatapang nila talaga, sobra. Yan, mga taga Davao, magising na kayo sa katotohanan na ganito sila magtrato sa mga tao. Super tapang, no? Super tapang. Grabe. Super tapang sila. Diya. Pasiglain na ninyong kita daw, bagong Pilipinas na ha. Bagong Pilipinas, pero ganito yung ginagawa, wala silang takot, no? Wala silang takot. Kaya may napanood din ako isang video ni Sara. Yung nanuntok siya ng isang pulis yata yung pinagsusuntok niya, no? Talagang binugbog niya. Grabe, no? Kasi hindi siya pinapasok ni Tory. Tapos yung lalaking inutusan ni Tory na pulis yata yun, pinagsusuntok niya. Ganun sila kabrutal. Sinasaktan nila yung mga tao. Grabe, no? Mana-mana lang yan sa tatay digong nila, no? Mana-mana lang yan, no? Ganun sila, katindi, manakit. Grabe. Ay, Ginoo ko. Ganun Pasaylo ako ninyo. Yan mga Naku, kabunyog, grabe. napanood po natin itong si Pulong, na kung saan mayroon siyang sinasaktang tao doon sa video. Grabe, Tatak Duterte talaga itong si Pulong. Grabe. Wala ka talagang Lahat sila. pinagkaiba sa ama mo at sa iyong kapatid na si Sara Duterte. Ano ba ang bago dito? Ganyan naman talaga ang mga ito. Grabe, no? Kahit si Sara at Digong ginawa na rin ang pananakit, kahit sa harap pa ng kamera. Totoo yan. Ito mga kabunyog, panoorin po natin ito. This is Sara Duterte, Mayor of Davao City. This is Sara Duterte when things don't go her way. Ito yung sinasabi ko, no, na pinagsusuntok niya, no? Dapat ikalat ito sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ganito ang mga ginagawa ng mga Duterte sa mga Pilipino, no? Ganito sinasaktan nila ng gusto ang mga Pilipino, no? Ikalat dapat ito at tanggalan sila ng posisyon. Dahil doon sila tumatapang itong mga taong ito, no? Simula nung nagpakilala sila sa buong Pilipinas, ganito pala sila, no? Kung hindi pa nalaman yan, dahil sa Davao, marami nga silang pinaslang. Kumalat na, di ba? Tapos ganito, tingnan nyo, panoorin natin ulit tingnan nyo ng mabuti kung gaano sinaktan ni Payuna, ni Sara ang lalaking ito, pinagsusuntok niya, no? Grabe Ito siya. mga kabunyog, panoorin po natin ito. Grabe. This is Sara Duterte, Mayor of Davao City. Ayan, This is Sara Duterte when things don't go her way. Yan po yung isa sa mga video na hindi namin malilimutan dito kay Sara Duterte, na kung saan sinapak niya yung sheriff na nagpatupad ng demolisyon sa kanilang lugar. Well, ayon po kasi dito sa nangyari. Ipinagtanggol lang naman ni Sara yung mga na-demolish sa kanyang lugar. Yung sheriff, kasi gumawa na ng aksyon na wala man lang go signal raw sa taas, kaya itong mga kabunyog, nagalit itong si Sara dito sa sheriff at pinagsususuntok. Sa tingin po ninyo mga kabunyog, tama ba itong ginawa ni Sara? Alam niya naman na nakatutok ang mga kamera, no? Ginawa niya dun sa galit niya. Isa kang public official, isa kang vice president. Ganyan ang gagawin mo. Ang layo ng datingan ng mga vice president, no? Sila Noli de Castro, sila Binay dati, sila Leni Robredo, no? Hindi ganito kabrutal. Pero nung mga Duterte na ang mga nakaupo, no, sa Pilipinas, ganito na yung mga sistema, ganito na yung makikita natin. Sobra silang manakit, no? Sobra silang manakit. Dapat tanggalan na ito ng mga posisyon, no? Tanggalan na ng mga posisyon ito para matigil na sila. No? Sobra na to. Mga DDS, dapat gumising na kayo. Tingnan nyo ng mabuti yung mga ginagawa ng mga idol nyo, no? Ganito sila.
Paano pala kung hahawakan ni Sara ng 2028, maging presidente yan? Ganito ang gagawin, may part 3 ang EJK. Kasi si Baste, ginawa niya ng part 2 sa Davao, no? Ngayon, may EJK sa Davao. Pero ito si Sara, pag nanalo ito, 2028, sigurado, may part 3 ang EJK. Kill na naman yan, no? Kaya, no to Duterte na talaga. Magising na kayo, mga Duterte, mga DDS dyan. Magising na kayo, mga idol nyo, mga Duterte. Magising na kayo. Ganitong gagawin sa atin, no? Naglalakad ka lang sa kalsada, huhulihin ka, tapos kinabukasan, wala ka na, nawala ka ng buhay. Tingnan nyo na mabuti yan. Grabe. Grabe talaga. Di ba mali, dahil gumamit siya ng dahas, Tama. pwede naman, ipakulong na lang yung sheriff sa maling ginawa Ayan. at patawan ng parusa. Huwag yung bubugbugin mo pa, huwag tayong ganun mga Pinahiya kabunyog. talaga. Hindi naman lahat nadadaan sa karahasan. Grabe, no? Ganun sila, no? Anyway, ito pa mga kabunyog. Ang mga ginawang hindi makataong trato ng mga Duterte sa mga nahuling kriminal doon sa Davao. Posible na umaharap sa kasong paglabag sa karapatang pantao si Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte matapos siyang panguyain umano ng papel ang isang suspect. Depensa naman ng vice alcalde, chewing gum daw ang ipinanguya niya sa suspect at hindi papel. Mga kabunyog, nasaksihan po natin itong nakaraan pang balita kung gaano kabrutal si Digong noong Vice Mayor pa ito ng Davao. Actually, mahina pa raw itong ginagawa ni na Digong, itong pagpapakain ng papel. Yun, no? Pangbubuli at nag-aastang siga sa kanilang lugar, panununtok, mahina pa raw ito dahil kung maaalala po natin ang mga kwento ni Las Cañas at Matubato, iyon ang masasabi natin na pinakabrutal na ginawa nitong mag-aama. Nandoon raw na may pinadukot itong si Sara na kalaban at bigla na lang raw maglalaho. Grabe, no? Mayroon raw na pinaligpit ni Digong na maraming kaaway sa Davao. Mga kriminal na hindi man lang nabigyan ng due process Grabe. gamit ang kanilang Davao Death Squad, ito ay nangyayari. Anyway mga kabunyog, ganito ba ang klase ng pamilya ang ilalagay ulit natin sa pagkapangulo? Grabe, At pagkakatiwalaan natin Ito, pagmasdan nyo ng mabuti, mga DDS supporter dyan, no? Itong mga to, pag naghari ito sa Pilipinas, sigurado, magtago na kayo, no? Lalo na yung mga nag-a-addict. Pag ito ang nakaupo, sigurado, bukas, headline na kayo, no? Ito ba ang gusto nyong maghari sa Pilipinas? Ito, ang pamilyang Duterte? O sinasabi nyo, mauubos yung mga, sa tingin nyo mauubos ang mga addict sa Pilipinas? Sa tingin nyo? Pati mga anak nyo nag-uumpisa pa lang mag-addict, sigurado bukas nasa balita na. Di ba? Ganito ba ang gusto nyong mangyari? Mga DDS, magising na kayo, no? Kitang-kita ang ebidensya, oh. Talagang nananakit sila ng mga mamamayang Pilipino. Nananakit sila. Ano sila? Brutal family sila. Akala mo lang ang babait nila, no, sa mga itsura nila, ang babait nila. Pero ang totoo, grabe. Mga hayop ang kanilang mga ginagawa sa tao. Makin pakainin ka ng papel. Itong si Digongyo. Mabuti nga ito pagdating dito sa Pilipinas, baka abo na to, no? Karma is real talaga. 'Di ba? Tama lang talaga na mawala na ito sa posisyon itong mga Duterte na ito. Ito, naalala ko, sasabihin ko lang, si Pacquiao pala nakalaban din nito ni Digong, no? Na talagang sinabihan nito ni Pacquiao na corrupt ang kanyang panunungkulan, di ba? Naalala niyo 'yon, nakalaban siya ni Pacquiao, na sinabihan siya ni Pacquiao na corrupt ang kanyang administrasyon, di ba? Tapos sabi niya, hahanapin niya daw ang kung saang ahensya sa kanyang panunungkulan na corrupt, di ba? Ganun, kasi totoo pala talaga, no? Dati hindi pa ako naniniwala noon. Ngayon naniniwala na ako na ang administrasyon ni Digong corrupt talaga, magnanakaw pala talaga. Sabi niya pa, mahirap lang sila, pero ang totoo, bilyonaryo pala. Na-scam tayong lahat, no? Pinapakita lang nila yung bahay nila na mahirap sila. Ang totoo, mansyon ang mga bahay, di ba? Front lang nila yung mga mahihirap sila, pero ang totoo, mansyon ang mga bahay nila, di ba? Naloko tayong lahat. Ikaw ba, sasabihan mo na ang China okay lang yun, na ang Pilipinas ay maging probinsya ng China at maglalagay kayo ng tarpaulin dyan sa overpass, okay lang, di ba? Sa kanyang panunungkulan, okay lang. Pero ngayon, kay PBBM, hindi pwede yan. Meron tayong sarili republika, di ba? Tapos gagawin mong ano lang tayo ng Pilipinas, probinsya lang tayo ng Pilipinas. Di ba tanga? Gago talaga itong Digong ninyo. Napakatanga, di ba? Siya lang ang presidente na kaya niyang
ibenta ang Pilipinas sa China. Siya lang talaga. Grabe yung ginawa niya, no? Sobra pala talaga. Halos ibenta niya na ang buong Pilipinas sa China. Di ba? Kaya ayaw tayong tigilan ng China. Di ba sabi nga ni Trillanes, gusto nyo ba itong presidenteng ito na talagang maka-China ito? Di ba? Halos ibenta niya na ang buong Pilipinas. Kaya mag-iingat kayo sa pagboto ng mga Duterte. Dahil ito ang mangyayari sa inyo. Nakita nyo naman siguro, no? Kung gaano sila kabrutal. Oh. Ayan, no? Inaambangan nyo na anuhin yung lalaki talaga. May hawak-hawak siyang matalim. Diba? Kaya, ako, no to Duterte politician and no to Duterte talaga. Dahil ayaw ko sa kanila. Dahil nalaman ko na talagang nanakit sila ng tao. Super. Ang dami pala nilang pinaslang at tinago. No? Eh, di ba, nakita nyo nga. Pag may mga kalaban sila sa Davao, bigla na lang nawawala. Pagkalaban nila sa negosyo siguro nito, padukot ka na lang bigla. Tapos na yung buhay mo. Doon na lang. No? Masaya ka ngayon, kinagabihan wala ka na. Di ba? Ganun ang kaawa. Magiging kalaban mo to sila Duterte. Papadukot ka. No? Yan ba ang gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Di ba? Ito yung diktador na totoo. Diktador. Totoong diktador talaga to. No? Grabe itong mga Duterte, nagpakitang gilas talaga, no? Buti na lang may mga CCTV camera at nakita ang kanilang ginawa. Na ganito pala kayo, ganito pala kayo sa mga Pilipino. Talagang matinik pala kayo. Kaya sana magising nito mga kababayan natin na suportado nila ang mga idol nilang Duterte, no? Sana magising na kayo, no? Hanggang dito na lang. No, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang Makapinas. Please po, pindutin nyo na ang subscriber button natin dyan at i-like nyo na rin. Comment down below kayo kung ano masasabi nyo dito. Kung iniidolo nyo pa itong mga Duterteng ito, grabe manakit. Buti may mga CCTV camera. No? Malaking tulong ito talaga na makita natin ang kanilang mga gawain sa mga tao. No? Hindi lang itong isang to, mas marami pa silang ginawang mga sinaktan na tao na hindi lang natin nakikita. Kaya maraming salamat sa inyo. Please po, supportahan nyo naman natin channel. Ito po ang Makapinas. Ingat kayong lahat.